Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa muling pagkakataon na binigay sa atin upang tayo ay makapagsama-sama at mag-aral ng kanyang mga salita. Salamat sa Panginoon sa ating panimula. Tayo po ay umawit. Thank you, Lord, for saving my soul. Salamat tayo sa Panginoon sa kaligtasan na binigay niya sa atin sa pagkakataon na matawag niya bilang mga anak. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Minsan pa po, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. So, pagkakataon po, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for saving. my soul. Thank
salamat, O Diyos, sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, dahil sa inyo, O Diyos, natamasa namin ang masaganang biyaya ninyo sa araw-araw, pagpapala ninyo, pag-iingat, pabor, O Diyos, ay lagi namin nararanasan. Lumalakad kami, O Diyos, sa mundong ito ng may pag-asa dahil po sa inyo. Salamat po sa inyo. Sa oras na ito, muli, aming Ama, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral na ang inyong salita, O Diyos, ang magpatibay sa aming pananampalataya at maglinaw ng mga bagay, O Diyos, na malabo, O Diyos, sa aming kaisipan. Minsan ay mali, Panginoon. Kaya samahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu upang maging bukas ang aming puso at isipan sa pag-aaral na ito. Tanggap namin ang inyong masaganang mensahe at pagpapala sa oras na ito. Salamat po sa inyo. Nagpuri namin kayo pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon na binigay po muli sa atin upang tayo ay makapag-aral muli ng kanyang mga salita. So sa oras na ito, pag-aaralan natin ay makikita natin sa aklat ng Unang Juan, chapter 1. Itong mga nakaraan ay humahayo kami at meron kami mga na-encounter at lahat tayo, kapag tayo ay humahayo sa kalsada, meron tayong mga na-encounter na iba't ibang mga kaisipan ng tao o kaya ay paniniwala ng mga tao na although nasa salita ng Diyos nababanggit, pero hindi iyon yung katotohanan o hindi iyon yung tama, no? Napapakita sa salita ng Diyos na yung ganong klaseng kaisipan ay mali, no? At nakalungkot dahil may mga tao hanggang sa mga panahon ngayon na kahit kalat na kalat ang salita ng Diyos sa social media, sa TV, sa kalsada, ay meron pa rin tayong mga kaisipan na akala natin ay tama, no? Na by the mere human reasoning, iniisip ng tao na okay lang yun, mukhang tama, no? Pero hindi. Ang aklat ng Unang Juan, no, ay nagbibigay ng ilang misconception, actually 3, ng isang sinasabi nilang Kristiyano o kaya isang unbeliever. At mababanggit natin yung 3 yan dito sa chapter 1. Umpisahan muna natin sa Unang Juan chapter 1 verse 5. Sabi dito, ito ang mensaheng narinig namin mula kay Hesukristo at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Madalas natin itong mapag-aralan o marinig sa mga sermon sa church, no, sa mga preachers na our God is light. Ang Diyos natin ay liwanag at dahil ang Diyos natin ay liwanag, walang anumang kadiliman sa Kanya. Linawin ko po muna ulit. Dahil liwanag ang Panginoon, He is light. Walang bahid ng kadiliman sa Kanya. There is no darkness in Him at all. This is very metaphorical, no? Pag sinabi natin kadiliman, kasalanan, karumihan, no? Imperfection. God is perfect. He is not the bearer of imperfection. Walang kasalanan sa Kanya. Walang karumihan sa Kanya. Tayo ay hinango mula sa kadiliman. Ang Panginoon ay wala sa kadiliman. Siya ay nasa kaliwanagan. So, He is light. Establish muna natin yung katotohanan na iyon na ang ating Diyos ay liwanag. He is light. Tapos walang anumang kadiliman sa Kanya. Dahil ito yung magiging anchor, no, ng katotohanan na gagamitin ng Apostol Juan, no, na panlaban dun sa 3 misconception na mababanggit natin dito. So, ano yung unang misconception o maling kaisipan
ng tao. Kung babasahin natin sa chapter 1 verse 6 to 7, doon pa rin po tayo sa unang Juan, chapter 1 verse 6 to 7. Sabi dito, kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So, ano yung unang misconception na mababanggit natin? Na ang tao raw ay pwedeng magkaroon ng pakikiisa or fellowship with God, pero pwede ring magkasala. So, unang misconception ay man can have fellowship with God and still walk in sin. Mayroong pakikiisa sa Panginoon, pero lumalakad pa rin sa kasalanan. So, yung bagay na iyon ay kasinungalingan. That is wrong. Hindi iyon ang katotohanan. Sad to say, may mga Kristiyano na they claim, ako, kilala niyo ako, mahilig ako gumamit ng ganun pagdating sa salitang Kristiyano. Because some claim that they are Christians, they have fellowship with God, pero nagpapatuloy pa din sa pagkakasala. Nagpapatuloy pa din sa paggawa ng mga bagay ng mga gawain sa kadiliman. May mga karumihan pa rin na tinatago o tinatabi. At akala natin minsan na ang pagkakaroon ng fellowship sa Diyos, actually nga, mali rin ang kaisipan ng ilan sa salitang fellowship with God. Akala ng ilan na kapag ikaw ay umattend sa church, kasama ka sa isang samahan, ay you already have fellowship with God. Meron ka na agad na pakikiisa sa Panginoon. Pero ang problema, sumama ka nga sa isang fellowship, but it doesn't mean na nakikiisa ka sa Panginoon or you have fellowship with God. Kasi katulad sinabi diyan, kung sinasabi natin sa verse 6, basahin ko ulit, kung sinasabi natin may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo. It is a lie to live with God and still living in sin. Isang kasinungalingan yung nagsasabi na siya ay nasa Panginoon pero namumuhay pa din sa kadiliman. Ang sabi dun sa verse 6, nagsisinungaling ka na nga at hindi ka namumuhay ng ayon sa katotohanan. So ibig sabihin yung bagay na iyon is a misconception. Isang kasinungalingan, isang maling kaisipan. Hindi tamang kaisipan. So, ano dapat natin gawin? Sa verse 7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So, ang dapat natin gawin, ito yung katotohanan. Kung tayo ay namumuhay sa liwanag, katulad ng Diyos na nasa liwanag, if we have fellowship sa Panginoon, yun yung dapat natin gawin. We need to live in the light. Mamuhay sa liwanag. Kasi saka lang tayo magkakaroon ng fellowship sa Panginoon, pagkakaisa sa Panginoon, kapag tayo ay patuloy na namumuhay sa kaliwanagan. Bukod doon, kapag tayo ay namumuhay sa kaliwanagan, nililinis tayo ng dugo ni Jesus, na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. We are being constantly cleansed by the blood of Jesus from all sins. Okay. Meron tayong tinatawag na justification. Nung tayo nakakilala sa Panginoon, we have been justified. Tayo ay ginawang karapat matuwid na sa harapan ng Panginoon. Pero ang masaya pa niyan, sa term. Yung masaya pa niyan, we are constantly sanctified. Araw-araw tayo ay nililinis ng Panginoon hanggang sa makapunta tayo dun sa Kanyang maging katulad natin ng wangis niya. We are constantly, every day, as we walk in the light, being justified, na mga tinuring tayo matuwid ng Panginoon, pero constantly, nililinis pa rin tayo ng Panginoon. Ito ay, kung di ako nagkakamali, ay present progressive yung term na nililinis or being cleanses us. Nililinis tayo ng Panginoon. Inaalis yung lahat ng karumihan sa atin, ng sinful nature, masamang pag-uugali, lahat ng kasalanan, karumihan,
we are constantly being cleansed by God. So, ibang-iba ito dun sa kaisipan ng tao na pwede ka maging Kristiyano pero nagkakasala ka pa rin. No. As you walk in the light, unti-unting nawawala yung lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga karumihan sa iyo. No, yung dati mong ginagawa, nawawala na. Yung dati mong pag-uugali, nawawala na din. We are being constantly sanctified as we continually walk in the light. Tandaan po natin yan. We can never experience the cleansing power of the blood of Christ kapag hindi tayo nagpapatuloy mamuhay sa kaliwanagan. So, isang senyalis na ikaw ay talagang lumalakad sa kaliwanagan o ligtas ay yung constant na paglilinis ng Panginoon sa atin. Medyo mahaba na pala ako. Unang misconception pa lang yan. Unang maling kaisipan pa lang yan. So, bibilisan ko na po. So, kasinungalingan yung kasabihan o yung kaisipan o paniniwala na you can have fellowship with God and also have continually walk in sin. Pero ang katotohanan na dapat natin gawin ay we must walk in the light, not in sin. And as we continue walking in the light, magkakaroon tayo ng tunay na fellowship sa Panginoon, pakikiisa sa Panginoon, at tayo ay patuloy na nililinis ng dugo ng Panginoong Yesus, no? Hanggang sa makuha natin ng kanyang wangis. Makapamuhay tayo katulad ng Panginoong Jesus. Next. Pangalawang misconception, mababasa natin sa chapter 1, verse 8 to 9. Basahin po natin. Siguro overtime ako ng onte pag paumanhin nyo na po. Sabi dito sa verse 8 at 9, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Ngayon, ang pangalawang maling kaisipan or misconception ay ang tao raw ay hindi talaga makasalanan and not depraved. Meron kasing nagkaisipan na mabait naman ako. No, ito pang kaisipan ng kaisipan ng hindi mananampalataya. Mabait naman ako, gumagawa naman ako ng tama, no? Bumabawi naman ako kapag nakagawa ko ng mali, kaya hindi naman talaga ako makasalanan. Nitong nakaraan ay nakumahayo kami. Kasama ko mga kapatiran natin sa Balagtas, Bulacan. Tumayo kami sa isang street. May nakausap kami na so nilapitan namin. Sabi ko, pwede po bang bahaginan kayo? Kasama ko si Pastor Louie, ngayon nasa Taiwan na siya. Sabi naman niya, opo, pwede naman. Naniniwala po kayo sa Panginoon. So, sumasamba kami dyan. Di na lang nabanggit kung saan sumasamba eh. Sinasamba namin, Jesus, mahal namin yan. Di, nagpatuloy kami. Pag dumadating sa punto na nababanggit na tayo ay makasalanan, hindi siya nagsasalita. Hindi siya nagre-react. Hindi katulad ng mga unang mga reaction niya, tinatanggap niya. Nagkakaroon siya ng interaction at response. Pero pagdating sa katotohanan na tayo ay makasalanan, hindi siya nagre-react. Tahimik lang siya. Di sabi ng kasama ko, Pastor Louie, sige po, tay, kung gusto niya po tanggapin ng Panginoon, sabay po kayo sa panalangin na ito. Di nalangin. Nang doon na sa tagpo na prayer na inaamin ko po na ako ay nagkasala, hindi na nanalangin. Hindi na nag-pray. No? Ayaw niyang aminin na siya ay nagkakasala. Actually nga, when you don't confess your sin, isang pagpapakita ng pride. No? So, yung conception na ang tao ay hindi talaga makasalanan ay mali. Kasi sabi nga dito, sa verse 8, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang sarili natin at wala sa atin ang katotohanan. Living a life na ganoon, na iisip na siya ay hindi makasalanan talaga, no, siya ay mabait, ay hindi namumuhay sa katotohanan. No, dinadaya yung iyong sarili. Imagine niyo po yun. Minsan nga yung kakampi na lang natin ay yung sarili, no? Pero yun pa yung mismong dumadaya sa atin, no? Dinadaya pa natin mismo yung ating sarili.
yung pamumuhay o kaisipan na nagsasabi na wala tayong kasalanan ay kasinungalingan at pamumuhay sa kasinungalingan. Pero ang dapat nating gawin ay ganito, sa verse 9. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Ito pa masaya. Okay lang na aminin na tayo nagkasala. Ang hirap kasi sa tao na aminin na siya ay nagkasala. Pero sa harapan ng tao, sa harapan ng Panginoon, it is okay to confess your sins. Hindi naman kahit saan naman, it is okay to confess your sins. Minsan, inisip ng ilan, excuse me po, excuse me po, minsan kasi inisip ng ilan na sign of weakness yung pagpapakita ng pagko-confess ng kasalanan, pero it's not. Pagpapakita ngayon ng pagpapakumbaba, lalo na sa harapan ng Panginoon. When you confess your sins in front of God, nagpapakita ka ng pagpapakumbaba. At we don't have to worry when we confess our sins. Bakit? Dahil God is faithful and just. Ang Panginoon ay tapat at matuwid na talagang patatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Bukod doon, katulad nung sinabi doon sa unang misconception, lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan natin. So when we confess our sins, God is faithful to forgive us and He will cleanse our sin. Lilinisin pa rin tayo sa lahat ng uri ng kasalanan natin dahil siya ay matuwid. He is just. Siya ay matuwid. Kaya imbis na isipin natin na tayo ay hindi makasalanan, mga kapatid, aminin natin na tayo nagkakasala. Aminin natin na tayo ay nagkasala. Humingi tayo ng ipagtapat natin sa Diyos. Humingi tayo ng kapatawaran at patatawarin niya tayo at lilinisin niya tayo sa lahat ng kasamaan natin dahil matuwid siya. Ito pa nga lang yung isang kamangha-mangha sa Panginoon eh. Nung tayo ay pinatawad ng Panginoon, sa korte, kahit pinatawad ka ng pamilya ng pinatay mo, meron ka pa rin kaparusahan na kukunin. Hindi pwedeng sabihin ng pamilya ng ewan ko kung pwede yan o hindi. Pero sa mga nakikita ko, napapanood ko, naririnig ko, kahit pinatawad ka na ng pamilya ng pinatay mo, kukuha ka pa rin ng dadanasin mo pa rin yung hatol. Pero sa Panginoon, kahit ikaw ay nakagawa ng mali at ikaw ay humingi ng kapatawaran, aalis niya yung kabayaran ng kasalanan na kamatayan. Hindi ka na padadaanin dun sa hatol na iyon. Patatawarin talaga tayo at lilinisin talaga tayo sa lahat ng ating mga kasamaan at karumihan. Ganon ka tindi ang Panginoon kung magpatawad. Kaya mga kapatid, makasalanan po tayo, aminin natin iyon. Kapag tayo nagkasala, Diyos, aminin natin, nagkasala talaga. Pero patatawarin tayo ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala. Marahil ang tao hindi tayo patawarin, pero ang Panginoon ay patatawarin tayo. Dapat lang natin gawin pagkatapos humingi ng kapatawaran sa Panginoon, magpatuloy sa Diyos, mamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Next, at malapit na po matapos yung oras, pero mag-overtime lang po ako ng onte. Pangatlong misconception, ngayon mag-overlap po tayo sa chapter 2. Sabi dito sa chapter 1 verse 10 hanggang chapter 2 verse 2, sabi po dito, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Jesus, ang matuwid. Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at hindi lang mga kasalanan natin, kundi pati na rin ang kasalanan ng buong mundo. Merong isa pang maling misconception o maling kaisipan na sa isip ng isang unbeliever or sa isip ng isang Kristiyano na ang tao raw ay sa pamamagitan ng kakayanan ng tao, pwede kang maging sinless and righteous. Sa pamamagitan ng sariling kakayanan ng tao, kayang makapamuhay ng tao na
walang kasalanan, at matuwid. Which is, katulad ng una pang natin sinasabi, matagal na nating naririnig, is wrong. Pag sinabi natin na wala tayong kasalanan talaga, sabi dito sa verse 10, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Ito palang sinasabi sa salita ng Diyos ay kasinungalingan. Yun ang nagiging labas. At wala sa atin ang kanyang salita. At nagpapakita talaga na wala sa atin ang kanyang salita kasi hindi natin alam yung katotohanan. So, no one, walang tao, walang sino man ang makapamuhay ng matuwid at walang kasalanan sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayanan, sariling kapangyarihan. Pero salamat sa Panginoon dahil kung magkasala man tayo, ito yung dapat natin gawin. Kung magkasala man tayo, meron tayong tagapamagitan, merong magpapatawad sa atin. May magbibigay sa atin ng kapatawaran. Oo, mga kapatid, tayo ay makasalanan nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon at pinatawad tayo ng Diyos. At tayo ay nasa laman, pero tayo ay ginawa ng matuwid ng Panginoon. Hindi na dapat tayo pinamamahayan o pinaghaharian ng kasalanan. Kaya kung tayo ay magkasala, magsisisi na meron tayong paraan para magsisi. God has already provided the way to forgiveness. Kapag tayo ay magkasala man, kahit tayo ay mga anak na ng Diyos, pwede pa rin tayo magsisi. Meron kasing merong mga Kristiyano na kapag sila ay nakagawa ng pagkakasala, yung mabigat na pagkakasala, akala nila hindi na pwedeng humingi ng tawad. Kaya nangyayari, hindi na umatindang ng church, hindi na nakikiisa sa gawain ng Panginoon, lumalayo na sa Panginoon, thinking na, ay, nakagawa ko ng malaking pagkakasala, hindi na ako mapapatawad. Actually, yung ganong klaseng kaisipan ay galing sa kaaway yun. Ganong klaseng kaisipan yung magpapalayo talaga sa'yo sa Panginoon. But God has already provided a way to attain forgiveness. Para makakuha natin ang kapatawaran. Ayun sa pamamagitan ng Panginoong Jesus dahil siya ay matuwid. Sabi din sa chapter 2 verse 1, meron tayong tagapamagitan sa Ama. Ang Panginoong Jesus ang nagsasabi, Panginoon, Ama, pinatawad ko na po yan, malinis na po yan. Siya yung tagapamagitan sa atin sa Ama. Siya yung binigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So if we have sinned, merong magpapatawad pa rin sa atin, mga kapatid. Huwag nating isipin na walang magpapatawad sa atin. Walang magbibigay ng forgiveness sa atin. God already provided a way to have forgiveness para makasumpong tayo ng kapatawaran. Hindi lang sa mga sariling kasalanan natin, kundi sa kasalanan ng buong mundo. Pero ang kailangan lang natin gawin ay manampalataya sa Panginoon. Aminin natin na nagkasala tayo. Kasi hindi naman talaga natin kayang mamuhay ng matuwid. Never in your lifetime na makapamuhay ka ng matuwid sa harapan ng Panginoon sa iyong sariling kakayanan. Ito nga ang sariling kakayanan natin nagtutulak sa atin para magkasala. Tapos ito yung gagamitin natin para tayo ay makapamuhay ng matuwid at walang kasalanan. No. A man by himself can never be sinless and righteous. But by the help of God, by the salvation that God is giving us, this free gift of salvation, saka lang tayo makakapamuhay ng matuwid at walang pagkakasala. But still, hindi porket tayo ay galing sa makasalanang pamumuhay ay magpapatuloy tayo sa kasalanan. Binigay ng Panginoon, inuulit ko na, ulit-ulit na lang ako hanggang ngayon, na binigay ng Panginoon ng lahat, the provision that we need to be able to live a righteous and sinless life. So yung tatlong misconceptions na ito, maling kaisipan na ito ay namamayani hanggang sa ngayon, sa mga panahon na ito. At salamat sa Panginoon na nariyan ang salita niya na magtuturo sa atin na mali yan. Ito yung dapat mong gawin. Ang ganda nga ng pagkasulat dito sa 1 John.
na binabanggit yung misconception o yung maling kaisipan at sinasabi kung ano yung dapat gawin o yung katotohanan. Sa susunod na kung tayo ay hahayo muli, maaari natin gamitin yung salita ng Diyos na ito para mapakita sa kanila na mali ito. At ang salita ng Diyos rin, kung tayo ay nakapamuhay ng ganitong klaseng pamumuhay, mga maling kaisipan na ito, sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon kung ano yung dapat nating gawin. Ano yung katotohanan na dapat nating ipamuhay. Na kung ang Panginoon ay liwanag, wala sa kanyang kadiliman, tayo rin, kapag tayo ay lumalakad sa liwanag, wala dapat na bahid ng kadiliman sa atin. Parang ganito lang po yan eh. As you walk in the light, habang ikaw ay lumalakad sa kaliwanagan, palayo ka ng palayo because of the sanctification power of God. No? Palayo ka ng palayo, nililinis ka ng nililinis ng Panginoon sa lahat ng iyong mga karumihan, kadiliman sa iyong buhay. As you walk continually, habang patuloy mga kapatid, hindi yung pabalik-balik, habang patuloy ka na naglalakad sa kaliwanagan, you are being sanctified by God. No? At palayo ka ng palayo dun sa kadiliman. Kaya mga kapatid, it is very impossible for one true saved, no? Para dun sa isang tunay na naligtas na bumalik pa sa sa kadiliman. Bakit? Kasi habang naglalakad siya sa kaliwanagan, nililinis siya ng Panginoon. Lalong nawawala yung chances, no, na siya ay bumalik sa kadiliman. Kundi mas lalong lumalaki yung chance o yung kakayanan, hindi lang chance, kakayanan din na ikaw ay makapamuhay sa kaliwanagan. So ang dapat natin gawin ay lumakad tayo sa kaliwanagan upang unti-unti by the power of the blood of Jesus mula sa kadiliman, habang lumalakad ka pumunta sa kaliwanagan, napapalayo ka hanggang sa lumayo na yung gap ng sarili mo, ng buhay mo dun sa kadiliman. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Hanggang dyan na lamang po kami. No? Kami tuloy. Hanggang dyan na lamang po ako. Salamat sa mensahe ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyong mga salita. O Diyos, nawa ay hindi kami namumuhay sa ganitong klaseng kaisipan, kundi makapamuhay kami sa inyong liwanag. At kung meron man sa amin na nakakapamuhay ng ganito, kahit sinasabi namin na kami mga anak ng Diyos, patawarin niyo po kami, Panginoon. And I know that we will be forgiven because you are faithful and just. At Ama, salamat o Diyos, nawa ay ang mga salita nito ay mag-equip sa amin na kung kami ay ahayo man, magamit namin ang salita ninyo na magpapakita sa tao na ito yung katotohanan. At maging daan ito, O Diyos, para sila ay lubusang makakilala sa Panginoon, sa inyo, at maliwanagan sila, O Diyos, sa katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Hiniling ko po ang pagpapala niyo po sa bawat isa at pag-iingat sa buong araw na dadaan, O Diyos. Ayaw patuloy na sumama sa bawat isa. Salamat po sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, huwag natin kalimutan na palaging i-share ang mga devotion na ito dahil ginagamit din to ng Panginoon para tayo ay makaabot ng mga kaluluwa. At bago po ako magtapos, panalangin po natin sa Panginoon yung darating na anniversary sa Taiwan, sa DFC Guanyin, sa pamumuno ng Pastor Jomar de la Cruz, ganoon din sa DFC Tansi, yung ating mga pioneering church, pati po yung DFC Kaohsiung dito sa darating na June, yung pinaka main church po ng Taiwan na magsa-celebrate po ng 10 years. Salamat sa Panginoon at umabot na po ng 10 years ang DFC Taiwan. Parang kailan lang, 10 years na pala yung lumipas. At yun nga po, sa panahon ng June ay ako po ay magmi-mission pabalik po ng Taiwan at sa UAE para po sa ating General Assembly. Anniversary din ng DFC Dubai at buong DFC UAE. At nag-celebrate po doon ng 7 years anniversary ng DFC sa UAE. Pakisama po sa panalangin yung mga pagmimisyon at mga anniversary na ito.
kung nais niyo pong makiisa sa pagmimisyon, pwede po kayong mag-chat sa akin. No, ito pong darating na June, iyon. Alis na po siguro ako lilipad na ako ng May 31 nung panahon na iyon. So, salamat sa Panginoon, salamat sa mga panalangin, patuloy nga po na gumagawa at kumikilos pa rin ang Panginoon sa ating lahat. Kaya, to God be the glory. God bless po sa bawat isa at sa lahat ng mga pastor na nanonood. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Saan man po kayo naroroon, saan mang lupalop ng mundo, pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be all the glory. God bless po.